Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ang video po na ito ay tatalakay po natin ang mahalagang paksa tungkol sa pag-aayuno. Ang una ay tungkol sa taong manlalakbay, kung obligado ba siyang mag-ayuno o hindi. Pangalawa, sa isang babae na buntis at nagpapasuso o nagpadede ng bata. So, ito po ay napakahalaga na malaman ng bawat isang balik Islam na gusto mag-fasting sa buwan ng Ramadan upang magkaroon sila ng malinaw na kumbaga ano yung dapat gawin. So, ang una, ang isang manlalakbay. Ang manlalakbay, mga kapatid, siya po ay pinapahintulutan na hindi mag-fasting sa buwan ng Ramadan. At pagkatapos ng Ramadan, kanya po itong babayaran. Kung ilang araw siya na hindi nakapag-fasting sa loob ng Ramadan, ay babayaran niya ito sa pamamagitan din ng pag-fasting pagkatapos ng Ramadan kung ilang mga araw. So halimbawa, kung 5 araw siyang nasa biyahe, after Ramadan, 5 araw din niyang ipa-fasting dito, tulad kung paano siya mag-fasting sa Ramadan. At syempre, matatawag lamang na manlalakbay ang isang tao kapag siya ay naglakbay ng sobra 80 kilometers mula sa kanyang lugar. Kung halimbawa, siya po ay taga Maynila at pupunta siya ng Bulacan, example lang, or ng Baguio, punta siya ng Baguio, so sobra po yun 80 kilometers. So kapag siya po ay nasa biyahe, siya po ay manlalakbay na at pwede na siyang mag-break ng fasting. So ibig sabihin, habang hindi pa siya manlalakbay, habang siya ay nasa Maynila pa, ay kahit na meron siyang intensyon na magbiyahe siya mamaya, huwag niya munang i-break ang kanyang pag-fasting. Fasting muna siya. Kapag siya ay nakasakay na sa isang bus o sa kanyang sasakyan o sa motorman, at kapag siya ay nakalabas na ng Maynila, halimbawa siya ay nasa Pampanga na, ay pwede na siyang mag-break na kanyang fasting at pwede na siyang kumain, uminom habang nasa biyahe. At kapag siya ay dumating sa kanyang lugar, balik na naman ulit sa unang hatol na obligado sa kanya po ang pag-fasting. So kung ilang araw man siyang hindi nakapag-fasting sa kanyang pagbiyahe, ay ganun din po ang kanyang babayaran. Ngayon, ang isang tao naman na gusto niyang mag-fasting kahit na siya ay nasa biyahe, ay pinapahintulutan po ito sa Islam sa kondisyon na kaya niya. Kasi kung hindi niya kaya, bawal siya mag-fasting at magkakasala pa siya. Kaya kailangan tingnan niya muna ang kanyang sitwasyon. Kung kaya niya mag-fasting, mas mainam po na mag-fasting siya kahit siya ay nasa biyahe. Ang hatol naman po tungkol sa babae na buntis at saka nagpapadede ng bata o nagpapasuso ng bata, pareho lang sila ng hatol. Kung sakaling may hirapan yung nanay, may hirapan siya, ay pwede siyang hindi mag-fasting at after ng Ramadan, kung kaya na niya, ay bayaran niya lamang yung mga araw na hindi niya napag-fastingan. Subalit, kung kaya niyang mag-fasting pero natatakot siya na baka mapinsala yung baby sa kanyang tiyan o di kaya yung baby na nagpasuso, ay pwede siyang mag-break ng fasting. After ng Ramadan, ay bayaran niya yun at dagdag pa dun, magpakain siya ng mga mahirap na mga Muslim, yung bubusugin niya talaga ng pagkain. Kung ilang araw yung mga hindi niya napag-fastingan, ay ganun din po kadami ang mga miskin o mga mahirap na Muslim ang kanyang papakainin. So malinaw po ha, kapag yung isang nanay na buntis o nagpapasuso ng baby, kapag sila ay kayang mag-fasting at natatakot sila na baka mapinsala yung baby nila kung sila ay mag-fasting, pwede silang hindi mag-fasting, pwede silang kumain, uminom, pero after Ramadan ay babayaran nila yung mga araw, kumaga mag-fasting sila at dagdag pa doon, magpakain sila ng mga mahirap na Muslim. Kung ilang araw yung hindi napag-fastingan, ganun din kadami yung kanilang papakainin. Halimbawa, kung 5 araw o 10 araw o buong buwan ng Ramadan, so 30 days, so 30 na mga miskin na mahirap ang kanyang papakainin kung siya ay may kakayahan na magpakain. Kung wala, utang sa kanya yun hanggang sa siya ay magkaroon ng kakayahan. At ulitin ko, kung sakali man na yung babae na buntis o nagpapasuso ay siya mismo ay mahihirapan kung siya ay mag-fasting, pwede siyang hindi mag-fasting. After ng Ramadan ay
mag-fasting lamang siya at wala nang pakain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.